Kung papaano yung tinatawag na fundamentals of hive inspection. Ano po? Ayun o, ganun po yung pampakalma ng bees. Medyo bagay na ito mga. Ayun o. Ay, laki ng smoker, sir. Dinadaan na lang sa bad breath. Yan, saan na tayo napunta? So, good morning, good morning. Nandito naman tayo ngayon sa Nueva Vizcaya. Yan, so magpupunta po tayo or attend po tayo ngayon ng seminar ng beekeeping. So, makikita po ninyo mamaya kung saan po tayo magse-seminar and malayo po yung narating po natin ngayon. Malalaman natin kung sino yung pinuntahan natin dito. Meron po kami mga ibang kasama dito. Gubat no? Mag-aalaga na rin tayo ng bubuyog. Yan. Sana magbibideo din ako, ha? Ayan si Sir Joseph, ano? Joseph Dangan, sir. Dangan, ayan. Siya po yung isa sa magtuturo sa atin sa pag-aalaga ng bubuyog natin. Yan, dito po tayo magse-seminar ng ilang araw, sir? 3 araw? Yes, sir. 3. Hindi ba pwedeng 2 kalahating araw lang? Pwede naman, sir. Depende. Sino ba ang kuha natin? Si Sir Edmond, sir. Sir Edmond Benavides, sir. Benavista. Oh, mamaya makikilala natin din yan. Benavides. Benavides. Hindi mo kilala? Hindi ko memorize, sir. Benavides. Benavides. Opo. Ayan, mamaya makikilala natin si sir. Yun, no? Apis mellifera. So, nandito po tayo ngayon sa Nueva Vizcaya. Ayan. So, nandito po tayo, attend po tayo ng seminar tungkol sa pagbubuyog or beekeeping. Beekeeping, ha? So, magbe-venture na po tayo sa business ng beekeeping. Magbebenta na po tayo ng honey. Pero after a year pa yon. Pagka nakapagparami po tayo. So, kayo po, ayan. Ayan po, yung ang dami pong bubuyog po dito. At ang nag-aalaga po niyan ay si Sir Joseph. So kung bibili kayo or mag-attend din po kayo ng seminar ni Sir Joseph. So pang first day po namin ngayon. Wow, binuksan oh. Ang dami. Amoy honey. Yan no. Ay, so dito di ko nang maika. So nagpapaseminar sila Sir Joseph dito. Umattend po kami ng 3 days. Ayan. So kapag gusto nyo po mag-seminar, mag-alaga ng bubuyog at matutong mag-alaga or mag-harvest ng honey, attend na po kayo sa susunod. Dami oh, dami nagliliparan. Ito po yung tinatawag nilang apiary. Ayan. Dito po tayo sa Nueva Vizcaya. So, meron din po silang stingless bees. Diba? So, nalibot po ulit tayo. Iba na namang venture ng farming. Siyempre, agribusiness pa rin po tayo. Yan, nakakatakot. Baka ma-sting. Yan, so iniikot po natin yung mga bubuyog. O, dami. Ha? Bango, amoy honey. Kalin yung knockbox, Joseph. Ayan, yun yung pinaka-starter ko. Ano? Oy, nilalanggam na! Nilalanggam na. Ay, DJ, apay tayo ni ka. Ito yung knockbox. Anya nga dito ni Kanda sukar data. Pag kanta sukar, ma'am. Pag biswanda. Oh, na-sting ka na. Patingin. Ano lan? Ito, sir. Masakit. Nako. Pagsubok lang yan. Makapagyanan mo yan. Yan. Asan na yung queen? Doon sa loob, sir. Ay, pumasok na. Gawa mo ng paraan. Hindi sana ako masting. Dami oh. Yeah. Nakakatakot. Bawal kang gumalaw dito, baka ma-sting eh. Hindi ko pa alam kung ma-allergic ako sa bubuyog. Ay, sir. Kala ko Kompleto na, sir, pag bumili ka ng pagka bumili. Magkano isang box, sir? 10K po. 10K. Ito standard box, tama? Pagka standard box, 20K mo. 20K. Pagka 10 framer yun, ano? Yes, sir. Kapag knock box pipe, 10K. Kasama na sir yung kodo nito yan. Yes po. Kasama na raw po. Eh, yung yung stainless bee, magkano? Yung pag ready to split, sir, 3.5. 3.5. Ilang patong yun?
Yun sir, tatlo. Tatlo, 3-5. Oh, okay pala. I-split na, no? Yes sir. May honey na yon. Wala pa kasi. Ay, wala pa. Ready to split. Nabulol na. Nabulol na yung nagbablog. Din sir. Malaki rin yung pin. Ang laki-laki nito sa picture. Bakit nung nandito, ang liit na nila? Ayan. Sir, wala bang discount yung nag-seminar? Siyempre sir, magkaibig. Kasi sir, iba dapat sa... May giveaway pa sana, no? Kasi sir, customer muna kami, siyempre, di ba? Yeah. Kaibigan. Parang si Sir Charlie. Tao, binigyan ako ng hito. Tsaka, orchids. So, ganun lang sir. Yun yung sinasabi nilang malaking bubuyog sir na Saan? Meron ka? kumakain sir ng ganito. Anong kinakain niya yung mga honey mo? Nahuhuli siya. Asan? Adyan ni Sir Black. Meron? Ayun, yun. May malaki. Pukyutan. Ano sir kinakain yun? Ito, Ano tawag doon? Berbilibigula? pinapatay dapat. Isa, pinapatay din dapat. Pinapatay pala niya yung nagitaray aja. Yung maliliit pa. Yan. Pinapatay niya. Pinapatay niya. Charlie, magpakabayani ko patay mo. Ayoko. Bawal daw ang kwan dito. Anong tawag doon? Yung jerky movements. May sting. Hindi ko pa nasusubukan ma-sting. Update ako. Pagka na-sting. Ayoko pa. Mapakitang tayo ito nalutong tayo. Therapeutic yan. Oo, gamot yan eh. Sa India nga, nagpapa-sting sila ngayon eh. May mga sakit. Yung mga may sakit. Oy. Ay. Hindi. Takot eh. Pidan sanay, surong. Surong daw. Hindi siya marang mapalito. Yung magnanakaw, takot yan dyan makita. Opo. Pagka nakita to. Sabi ko nga, ilalagay ko ako sa gate na, ay sa kwan eh, sa pader para wala nang nagnanakaw ng mga ubas namin. Dinidikit ako sa mayayama baka. Opo. Kain na. Yan, kain muna tayo bago po tayo magpasting sa bubuyog. Pero ayoko po mat-testing yun. Grabe naman. Bibigyan ka rin ng libre ito. Papalapa muna, no? Ang sarap naman dito, pagka may nagpapaseminar. Kain po tayong lunch. Ba? No, may usok-usok na. May kuha na, vape. Organic vape. Lecture ay magkaroon naman po tayo ngayon ng opportunity, a little bit of hands-on kung papaano yung tinatawag na fundamentals of hive inspection. Ano ba, paano magbukas ng hive, ano ang titingnan sa loob ng hive, yun po yung ating titingnan. Ano po, and i-guide tayo ni Sir Justin at ni Sir Robert here. So, yun po yung now, I think kulang siguro ang veil, pero mukhang matatapang naman po kayo kanina. Kinabahan nga po kami. Nagpunta doon. Ano po? Siguro masaktan, hindi naman Basta paalala lang, wag doon sa entrance. Huwag natin ibablock yung entrance kasi kung ano na yung term yung ginamit kanina sa crayfish? Territorial. Kung territorial yung pan, doon talaga siya. Kahit harangan mo, gusto niya pa rin dumaan doon, dyan lang sa likod nyo. So baka may sumingit o ano, mga ganun. So don't block the driveway. Anyway, this is the best time to open up the hive dahil nasa field sila. Nag-work yung mga field bees. So most of yung house bees. Yung mga nagpapakain, nag-aalaga ng young bee, mga baby bees po. Baby bees. Pero meron pa rin guard. BCS bees. Yung nandito sa entrance, those are guard bees. Ang guard bees is fully developed na rin ng stinger nun. So kaya niya nang mag-defend. Ano po? Yung nurse bee, kahit tinisting ka, parang wala lang. Kasi hindi pa fully developed yung stinger. So yung talagang nasa field na umuwi, yun yung okay? So, Ayan na. So, hands-on po tayo. Lagay, gano'n na lang. Oo. Ito, gagawa po tayo ng smoker.
Yan si Sir. Kailangan pala tayo ng torch. Kailangan po magpalabas ng usok. Pampakalma ng bees. Sir, pakita mo nga yung liho yung kamay. Nilagyan mo ng gas? Hindi na. Pampausok. Pinupuno pala yun. Ang technique niyan, Sir Dan, ay cool, wide. Ayun o, ganun po yung pampakalma ng bees. Pag ginanon, medyo bagal na lumalabas, agalit. Sobrang yun. Pero yung cool white smoke, feeling nila na susunog yung kanilang Bahay. Intact sila. sisip-sip actually ng pagkain. Ang behavior nila. Feeling na baka nasusunog. Kaya mas scout. Okay. Samahan ko na rin po kayo dito. Huwag daw tatakpan yung entrance. Yan, dito tayo kay Sir. Tingnan natin yung ating kwan. Hindi na po kami hahawak, bibidyo na lang po ako. Okay, Ito ba, Sir Justin? Opo, yan daw po yung matapang. Pinakamatapang, ha? Okay. So, normally, Sir, dito ba, sa nakasarado yan, ganyan. Ang first talaga na gagawin ay titingnan nyo muna yung entrance. Entrance. Pakiramdaman or i-inspect kung may mga nalalaglag ba na may mga bee, may mga patay ba, may mga ganon. Parang bago ka pa man din magbukas sa loob. Tapos marami ba yung naglalabas-pasok, meron ba mga pagkain, may mga ganon. Para magkakaroon ko ngayon ng idea kung ano kaya makikita ko pag binuksan ko. Parang ganon po yung nakuha niyo po. Pag unang kuhan. Ngayon, pagka okay naman yon, ang normal sana ay sa gilid, pero hindi natin pwedeng gawin, or sa likod para hindi binablock yung entrance. Nakaka-uwi pa rin po sila. Okay? So, since hindi ngayon dito sa sistema ni Sir Justin ay hindi po siya gumagamit ng inner cover, diretso na. Yung top cover, ito, nagsiserve na rin na inner cover. Ano po yung inner cover po niya? Meron dating pwede pong maliit sana na plywood, nandito muna bago ito. Pero sa kanya diniretso niya. So okay lang po na gano'n. Okay? Sir, ano yan? Pangkwan? Salon pass? Parang may sakit, parang nilamig. Okay. Para lang sa information po natin ay ito ay ginagamit para sa varroa mite or miticide para sa varroa disease. Varroa mite. Yung isa sa mga kwan ng bee. One of the major problem po sa kwan. Ano po sir? Meron pong chemical yan? Yes, may chemical po ito and these are strips na galing po ng China, lace na ito with chemical against varroa mites. Nilalagay lang po kadalasan sa ibabaw, bagamat after a week ang totoong gamit nun pwede na siya ihang. Pagka kasi bagong-bago ito, malakas masyado yung chemical niya, pati young bees pwedeng mapatay. So sa ibabaw? Kasi ibabaw na lang. So touch strip po ang kwan nito, ang pinaka gamit niya. Dapat masagi para maiwaras dangay, kalat po yung gamot. Nakalabas yung mga ulo nila. Naka-ready. So ito Ready ay mag-sting. Side feeder, pakainan. Bakit po Merong buko? Para lang floater po dahil hindi Sir, sukal po yung alagay sir? Para sa ngayon, yes. Para maintenance lang yun during time na taghirap at walang natural nectar. Or rainy season, ganun sir? Yes, sa panahon na yan. Kahit ano sir, white or brown pwede sir? Ang white po ang suggestion, bagamat may gumagamit ng brown or half wash, pero ang suggestion ay white kasi doon sa pinag-usapan natin sa muscovado for example, yung isang kwan, yung molasses. yung molasses, hindi kaya i-digest ng bee yung molasses. How about the cane juice sir? Pagka hindi pa siya kwan, pinapatulan din po pero hindi gaano kinakailangan iluto pa rin para mabawasan ng moisture.
Sir, yung correct measurement, sir, ng asukal. Ratio. 1:1 or 2:1. Others use 1.5:1. Bukas i-demonstrate natin sa B-Nutrition, sir. Tapos papakain rin natin. Okay? So ngayon yung kwan lang, ito, paano yung pinaka-fundamentals ng inspection. Sir, Yes. sir, yung iba pong napapanood ko sa YouTube, 10 frames po sila. Sir. Saan sila naglalagay ng pagpapakain? Sa labas na po? Sa ibabaw. Mayroong top din. feeder. Wala yatang sample ngayon dito pero meron pong nilalagay sa ibabaw na extra, doon na ibinubuhos. Doon na po nilalagay. So, mas na-maximize po yung space, nagiging 10 frames. The best na yung gano'n. Actually, ito pwede na rin na gawin. Tinan yung sabi natin kanina, very sensitive siya sa sinusundan-sundan niya yung kamay mo. Kamay. Nakalabas nga po yung mga ulo eh. Yung vibration. Yan yung ready to defend. Kaya ang pag-inspect as if hindi mo ini-inspect yung feeling nila. Dahan-dahan. Ayun o. Ay, laki ng smoker, sir. Dinadaan na lang sa bad breath. Hipan mo ng malamig na ihip, sabi nila. Kala nila. So, ang ginawa dito ni Sir Justin ay nagdagdag siya ng frame pero nilagay niya immediately after netong kwan. Pakain. Parang buffer siguro. Medyo pagkulang pa yung strength ng colony, mas matagal na gawin. Kaya kung mapansin nyo, wala siyang sinimulan dito or kung meron man ang liit, dito siya nag-start. Ayan, may kaunti na. Pero hindi pa puno ng Ano po tawag, sir, dito? beeswax. Beeswax. Beeswax foundation. Sheet na siya yung pinaka-frame. Punong-puno na. So pag mag-inspect, laging yung outer para mas madali ka makakilos. Kasi pwede naman dito, hindi ba pwede? Pwede, pero kung ano-ano pang gagawin mo, manipulation. Diba? So that is the frame na nasa outer at kung mas meron kang space to work on, yun na muna. So ito yung gamit nito ng hive tool to pry. Ayan. So tahimik lang yung galaw mo, wala kang gaano pa. Now, ang nasa exteriors, nasa labas na frame, ito at ito, ang tawag doon ay dapat food frame, meaning pagkain dapat ang nilalagay. By bee behavior, nilalagay lang pagkain doon. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, yung napapaloob, brood frame, meaning may itlog, larva at pupa. Dito ang ginagamit ng queen bee. Parang ganun sana yung ating doon. Sir, saan po malalagay yung mga honey na pwedeng i-harvest? Pag honey na, pag kunyari harvest time na ngayon, sisimulan na lang dito sa likod, sa gilid pa rin. Pero ang sistema na ginagawa ay ito, nagiging dalawang patong, duplex. Yung honey ilalagay sa ibabaw. Opo. Hindi gagalawin yung pinakailalim. Ganyan din, sir, yung dalawang patong, sir, ganito rin, sir, yung pagkakayari nun. Ganun rin. Pero doon lang, sir, nila Ilalagay sa ibabaw. Sir, magdadalawang patong kapag malakas na po yung colony. Ito hindi pa kasi naabot yung strength na yun. Ito pa, 10 pa lang eh. Normally, how many months, sir, bago pwedeng Patungan. Opo. Pagka-build up season, kapag sabi ni Father Ike, in 3 months, 4 months, puno na eh, patong na nagkwan. Okay? Sige po, just to siguro emphasize yung pinag-usapan natin. Di ba sabi natin, food frame. Sa totoo nga, puro food. Ito pong area na ito, matagal na nilang inimbak, siniled na. Although ngayon, sugar ito, siguro, partly nectar. Pero pagka honey season talaga, maraming pumapasok na pagkain, pwede ito ay honey na. Pag natural nectar na yon. Pagka ito sealed na buong buo, sarado na nito, pwede mo nang i-harvest. Sir, ba't nagkukulay itim? Ikwan lang ito. Ang Sunog yung pagkukulay hangin. itim lang dahil kinagamit nila yung ibang portion ng mga beeswax na gamit na or maitim na pang-seal dito. Minomodify nila yan eh. Hinahaluan na lang nila ng bago. Kaya pagka binuksan natin to actually, yan, pagkain yan.
Honey. Yun ang moisture nun ay okay na, nasa 18 to 21% na ang moisture nun pag sarado. Yung mga hindi sarado, yung nasa dito, yan ang medyo mataas ang water content pa. Kaya hindi dapat ine-extract or hina-harvest ang mataas ay ang hindi pa sarado. Grabe, Dapat punong-puno. sealed na ganito. Shield lahat, sir. Oo. Pero puno siya makuan. In fact, So, honey na po yan. Ah, Yung nabuksan. technically sana sir, kung hindi nagpakain. Pero since nagbibigay ng supplemental feeding, may halo yon. Kaya hindi natin ina-harvest yon. Oh. Baon lang nila sa tag-ulan. Ayan, so pag ganito, na masasarahan na lahat ng buong buo, ang ganda. No? So mababa na ang water content nito. Yan ang palatandaan na ginagawa ng bee para sabihin na pwede na yung honey nila, ripe na, sealed na yung buong comb. Okay? So pwede pala sir na hindi maglagay ng ganyan basta kompleto na yung nila. Yung marami silang nakukuhang nectar. Oo. Pwedeng hindi maglagay ng Pwede nang wala, tatanggalin na talaga yung Opo. yung pagkain. tapos frame na lang po ipapalit. Di pa natin nakikita yung queen. Wala pa, hanapin natin. Yan, food frame. Nakakatakot oh. Natatabingan niyo po yata yung entrance. Sige po, dito lang po kayo. Yan, tagilid tayo. Ayan. Hindi ginagamit, na mukhang kalalagay lang si. Ayun nga oh. Yun na nga, nagpaso ka na. Ayun. Kanina parang wala, no? Nagpaso ka na. Pero nandiyan lang pala sila. Dami. Maraming umuwi. Ay, sila din oh, natatakpan nila yung entrance. Ay, Sir Dan, nasa likod. Pag nakuha mo ng video, kitang-kita yung ebidensya. Kaya nga, oh, natatakpan niya yung entrance. Ang dami, oh. Sir Dan, nasa likod mo, ang dami. Marami na pong nakakapit-check yung hawakan yung paro niya at makamanipit eh. Meron siyang kompleto siya. May pupa, di ba? Pupa yung covered na, yung brown. May larvae din, yung kulay puti. Nasa loob po. And probably, well, hindi ko pa nakita ay may egg rin sana, pero hindi siguro sa frame. Sa malalim po siguro. Nasa may kwan. Pero at least alam na natin na tama yung sabi natin na yung mga sumusunod after the food frame ay brood frame. So brood naman talaga. Okay? Yan. So ayan, ganun rin po yung kwan, yung kwento nito ay nagpapakain sila ng mga young bees, no? Yung mga susunod. Nurse. Kaya yan yung mga nurse bees yan, nurse bee yan. Kita niyo yung kulay niya. Ay, magkaiba. Oo, ito yung batang-bata nurse bee na sa Ilocano na kusnaupay yung color niya. Ayun. So busy pa siya na tapos yung thorax, yung tuktok, kita niyo may mga balabalahibo pa. Yan, mga bata pa yan na bee. Okay? So yun ang kanilang tinatrabaho ngayon, nag-feeding. So alam na natin, ang tawag ngayon dito ay hindi mo masabing open brood kasi may ibang sealed, hindi mo naman masabing closed brood kasi may ibang open. So anong tawag doon? Mix. Yes. Mixed brood. Mixed brood. So mixed brood po ang tawag doon. Anong klaseng brood yan? So sa recording mo ngayon, kung gusto mo maging stricto, sabihin mo, oh, may isang mixed brood. Dapat ihipan nila Ihipan. para Yung hindi pa ako nakapagsipilyo. Ano po? Yung parang bagong kain. Bagong gising. Effective. Effective eh. Wala pa yung kwan, pero ganun din ang kwento. Naka kwan din. Ito sa yung kwan, no? Ngayon, nagpapakain sila. Oh. Pero ito, gumagawa rin siya ng Yung maliliit. Oh. dami Ayun, queen cell. Queen cell. Ayun. Yan. Wala pang laman, pero Yan ang pala. pag nilagyan niya ng itlog, i-extend na nila yan. Magiging ng queen cell. Ayan. Meron din po sa baba. So sir, pagka may laman na yan, hihintayin ng
Ilang days na ba yan? 16 days. 16 days. Oh, Magkakaroon ka na ng bagong reyna. so, pagka nilaklap po ito, para may bahagi yung toothpick, so hanggang dito. Yes, yes. Para mailagay mo. Ayan. Okay. So, hindi ba pwede yung buo na yan ang ilipat mo sa ibang... Pwede po, pwede. Pwede sir, pwede. Lalo na pag naitlugan na po yun. Lipat mo sa taas kung ibang kuan, ibang box. So puro young bees ang karamihan na nandito ngayon kasi nagpapakain. No, maliban lang doon sa nakita natin na kuan. Daytoy, ay ako ba ang tinatanong mo, sir? Sir, Ako ang tinatanong mo, sir? Pwede, sir. Adang kuan, basit lang. What was the question? Bakit din ay chalkboard daw yung isang disease? Walang marka yung mga queens mo, sir? yung andyan sir, wala sir eh. Hanapin daw natin. Di ba magaling yung mga kasama ko? Makita yun sir. Well, that's the queen. Yun na. Galing ni sir. Ayan yung Ayun. Malaki na yun, sir. yung nanay. So, Mas mahaba. mas mahaba, Mas mahaba. mas malaki siya na kuan. Sir, alambre po ba yung nagkakabit na to sa bis? Yes, kaalambre po, sir. Basit na diferensya ba? Pero kitang-kita mo yung pronounce yung difference niya. May konsep. Parang mamarkahan talaga sa likod. Kulay itim. Maganda kung may mark. Kulay. Meron yung marka sir eh. Meron yung iba, no? So, meron na tayong dalawang brood. Parehas pa rin, mix pa din. Pero with the queen, nasaan yung queen? Nandito sa side na to. Ayan, naghahanap siya ng pahingitlugan. So, pag binaba nyo, it is best to protect her. Ganyan. Para pagbaba, tapos ilock nyo na yung mga gilid doon, dito. Sealed na, nakaganon na. Hindi yung nakahiwalay. Yung iba, nakahiwa-hiwalay. Dapat nakadikit. Pag biglang gumanon, Patay. nandoon pa rin siya. Ganun uli. Punit na naman yung 2005 ni Kwan. Ni Justin. ni Sir Joseph. Sir, anong oras pinakamagandang mag-check? Ganito po, 10 o'clock to 3. 10 o'clock to 3. Medyo Magkukuha mainit. ng kwan sir eh. Hapon, masungit sir. Sa isang buwan, sir, ilang beses mo check-in siya? Titingnan. Once in maximum of 10 days. Parang once a week. Or kung di Once in kaya, 2 weeks. once in 2 weeks. Ayan. So meron tayong dalawang mixed brood. Ano po? Busy ka na nun pagka hindi natingnan ng isang beses ng Yung linggo. queen. Ito nagpapasok ng... Kailan mo ito pinakain, sir? Matagal na yan sir. Okay. So, let's assume, i-assume natin na matagal nang pinakain. Kung matagal nang pinakain, ipapakita ko sa inyo na may nectar na pinapasok yung colony na to. Sige. Yan yun. Yung medyo watery part, Yung moist, parang nag-moist, yung watery kwan yun. may watery content pa lang, sir. Oo. Nectar na. Nectar yun, fresh nectar yun. Okay? So, alam mo ngayon na hindi ka naman nagpakain, may pinapasok silang pagkain. So, yun yung mga babantayan mo. Kaya na sinabi ko, magpakain ka every week. May pinapasok ang pagkain eh. Ano pa yung palatandaan? Ang behavior po ng bee ay ang pagkain na nandiyan later ay iaangat niya. Ikakamada niya dito lahat sa taas. Yan. Kakainin tapos ililipat uli nila. Oo. Idudura uli. At habang ginagawa yon, tama yung sinabi ni Sir, habang ginagawa yon, napaprocess yung nectar to honey. Opo. Kasi it will take 7 bees na nagpapalipat-lipat yung pagkain. Palipat-lipat po Sinipsip talaga. ko yung nectar sa santan. Opo. Kunyari, binigay ko sa iyo, Sir. Ibibigay mo naman kay Sir Charlie. Lipat ng lipat hanggang sa may ikapito. Yung by then, na-convert na yung sucrose. Kasi sucrose yung nectar Opo. to glucose and fructose. Yun na yung i-deposit nila dito. Tatanggalin na lang nila yung moisture content, sasarhan na. Ang ganun yung pinaka-process nila. Okay. So at least may nectar, may pollen, maganda. No, yung pero puro maraming mixed fruit. May kaunti pang naiwan sir na choky, pero bukas na 'yon. Lagyan dito natin nalagyan ng baikang.
ngayon checking pa lang kami. So tingnan nyo yung pagka nadagsan, pwede namang gamitin yung mga daliri na wag mo lang ipitin para ganyan, that way. Tapos di mo pa nakita, meron ka pang hinahanap, babaliktarin mo dito din. Wag na dalhin dito. Makikita ng kapitbahay dito na lang. Kasi kung di mo pa nakita yung reyna, nalaglag man, at least doon sa kanyang sariling colony. Okay? Kahit saan ang gulo din dyan, sir, na ibabalik mo, o kung ano yung kinamo doon mo yung ibabalik. Ang the best sana, ganon. I will capitalize po sa statement ninyo, kasi kung kanina ay nakaganito ito, tapos binalibaliktad kung ganon, sa atin, parang baliwala lang yon. Pero para sa B, sa loob ng colony, 3 days of reorientation. Kasi dati nasa line ka front line ka, bigla kang ginawang quarterback or kung saan. Another 3 days yon. Kaya, yes, sa honey season, minsana na lang ang check. Pag inayos mo na, ang next checking mo, kailan ka na mag-harvest at mag-extract. Gambalain mo sila uli doon. Wag na yung every week. Maantala. May stress sila Popostpone na lang. So, ganun po, kung baka gusto nyo na itry yung aking ka-groupmate na hawakan, yung mga hindi pa nakahawak, yung wala pang B, total, nandito na yung queen, secured na siya. Baliktad. Tapos pagbalik ka Tapos rin. pagpabalik to rin, iganito nyo lang. Kaya pwede nyo, yan, ganyan. Suportahan nyo lang yung ilalim. Baka makikita nyo na, Pagka medyo mabigat sir, di ba? Marami na pong laman na yan. May Honey. na siya. Mayroon pong pinapasok na natural nectar, pero hindi pa Ako din. harvestable. Sir, pataban. Ako din hahawak. Yes, dapat ganun para kompleto. Tapos nalaglag, ano? Yan lang sir, wala. Makukuha nyo naman yung confidence nyo dyan. Aray! Kunyari lang. Acting lang ba? Ayun. Tapos ayoko na, natakot na ako. Hindi, ganun yun mas pa. Thank you po. Para sa picture lang. Sir, may I? Yes, sir. Ay, ayun na. Hinalog na. Yun. Para lang makita nila kung Okay na yung... nahanap natin yung lang siya kung makita dito. Yung pag-itlogan po nung magiging queen. Nandito ka nila. Nandiyan na yung queen. Drone naman. Drone wala po dito sa kon na ito. Pero makikita niyo yung all stages maliban doon sa itlog. B-behavior, ang pagkain na inimbak-imbak dito ngayon nung pumasok dito pa lang nilagay-lagay, eventually iaakyat nila dito. Sa taas nila ikakamada. Yung mga nakaraan nagulan-ulan, kita nyo kinainan nila yung mga dati nang nakaimbak. Parang refrigerator ba ito? Ayun. Storage. Storage nila. By behavior yan. Kaya pagka naging malakas yung colony, naging 2 patong na ganon, parehas pa rin ang behavior. Yung bandang baba, brood area, yung second box, honey. Kaya pag nawala yung second box na Sir Joseph, itinakbo yung honey. Ganun ang ibig. Ay, pwede na pala natin itakbo yung pangalawa na yan. May gawa lang nun, beekeeper. Siya naman ang nakakaintindi kung nasaan. Ayan, another behavior po na makita nyo ngayon. Ito, nagpa-fanning, pero nakausli yung kanyang abdomen. Pansin nyo, naka-open. Yan. Ang tawag dyan ay nason of gland. It's a gland. Naglalabas yun ngayon ng chemical. Kasi sinake natin nawala yung ibang bis, nagliparan. So sabi, dito kayo, dito tayo. Dito ang ating residence. Hindi dyan sa kabila. Ayun ginagawa niya ngayon. Okay? Ayan po. So 3 na yung mixed brood. So kanina, ang ating analysis ay empty frame kasi wax foundation, food frame, mixed brood. Nakaka-3 na kami, sir. Smoker. Ano na ipasok? Smoker. Effective lang ito pag kumain kayo ng pansit, Pag hindi pansit yung kinain ay delikado. Okay. Nakaangat pa ng kaunti. Alright, so ito na po yung pagbabago dito na mabibreak yung ating analysis. Kasi nag-end dito, tingnan nyo, wala na siyang brood. Pagkain na lang.
nectar, pollen. Kita niyo na ba yung pollen? Yung mga nila, isa pa po Kulay pink. Ayan, oo. Kita niyo galing sa paa nila, dyan nila dinideposit. Kaya parang taga DPWH sir yung nandoon sa paa, nilagay dito, sinudsud na. Parang binakho. Ganun yun. Now, pag nag-i-inspect po kayo at marami kayo nakikitang pollen na ganito, ino-note nyo yun doon sa iyong notebook na presence of pollen, yes, kamo. Gaano karami, i-describe nyo to kasi yan ang magiging source ng kanilang royal jelly, protein source nila yan. Wag naman na kung tatatlo lang yung may laman, ada pollen, when ada mano, talo. Tatatlo lang pala. Ganun. Hindi sila magtatagal pagka gano'n. So ito, it's a good sign. Tapos kung ikaw yung metikuloso, ilalagay mo pa multicolored pollen. Hindi lang yellow, hindi lang puti, hindi lang isa. Ano ibig sabihin noon? Pag tingnan nyo, ano ibig sabihin noon? Marami siyang sources. May sources ng white, may sources ng yellow, may sources ng white. So mas variety yung pollen, mas variety rin po yung nutritional source. Okay? So hindi na brood. Nag-end na yung ating brood. Technically, ang brood pala ay 3 lang, Sir Joseph. So ngayon, hindi ko na-inspect yung iba dahil puro food frame naman na rin yun. Sabihin natin, may 3 food frame dito, may 3 mixed brood dito, at meron isang food frame dito. Okay? So in short, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frames, 3 brood. Tatanungin niyo, ba't ganon? Karami, ba't ganon ang kwan? Ganyan. So yun ang kwan. Medyo old na ba ito? Sir? Medyo old na. Yes, sir. Kasi hindi na siya makapag-buwelo na. So pwede pong isa-isa, yung paghakot, pwede naman minsanan using your hive tool. Diba like nagbukas ka sir, ano? Pwede naman isa-isahin na gano'n, pero pwede nyo naman itulak lang sa isang lugar. Pagka kulang yung dito, pwede dito sa gilid kunin. Ganon. Ngayon ito lang ingatan na walang maiipit doon bago nyo ilak that way. Okay? Ganon rin naman po doon sa kabila. Yan. So, sarado na yung kwan. So, ang record mo, 7 frames, 3 brood plus isang wax foundation, and ibalik na yung gamot. Kalalagay lang to, no? Yes, sir. Nararamdaman ko pa yung lagkit nung kwan. Patay sa kuto. Pampatay ng kuto. Actually, malinis naman sa kuto, chalk brood ang meron. So, kung paano mo binuksan, ganun mo rin na ibabalik. Yun. Para saan yan, sir? Pakainan po. Feeding, side feeder ang tawag po dito. May sample ka ng top feeder? Wala nga, sir. Wala. Okay Pero lang yung yan. tubig sir, hindi na kailangan sir. Sa labas na nila kinukuha. Doon sa fish pan, sa crayfish pan. Yes, sir. Saka sa pan. Yung mga running pan doon. Pwede rin pong maglagay sa isang Okay na yan, sir. Ayan yun, Oo. sa isang mangkok siguro. Pwedeng maglagay ng tubig. Sa labas. Opo. Pwede po pero lagyan nyo ng floater. Oo. Kasi kung buong mangkok at doon sila masushoot, hindi sila marunong lumangoy. Dapat patayanda. Yung B1, but ikan tibatayan, floater. Kaya pala Pero- merong plastic screen. Like Oo. press na, di ko. Pero tama yon. So, ganun po. Ngayon, next week, once a week, no? Once in 10 days. Next week, ang titingnan mo bago mo tubuksan, yung ni-record natin today. Meron 7 frames at may 3 brood. Next week, nag-increase ba yung brood? Hindi bang 4? Or nabawasan? O ano nangyari? Population of bees, gano'ng karami? Ganon ang mga Katanggap nila jacket. food. Merong 4 na frame of food. Kahit naumulan ng 2 linggo, buhay ito. Ay, mga ganun po na nakwan. Hindi ka problema. Although, ang problema rito ay queen. Pero later na natin pag-usapan po yun. Kung beekeeper, sabihin nila, uy, bakit hindi siya nagkakaroon ng solid brood? Kasi merong ilang concern sa kanya na pwedeng gawan ng paraan na nakwan. Okay? Sige po. May question pa po?
Bali, wala palang queen yan, sir. Meron po. Meron po. Pero Mahina na. Mahina. medyo tapos meron siyang chalk brood. Yung larvae, para alam niyo lang, yung larvae tumitigas, nagiging parang chalk kasi fungus po yun. Ay, may parasite. Fungus. Fungus. Parasite yung kuto. Ayun. Makikita niyo yun, nalalaglag doon sa kwan. Alam nung mga beekeeper, pero tayo siguro, di natin mapapansin. Yung larvae na tumitigas, magiging parang chok. So subukan natin na gamutin. Okay? Yeah, ganun po. ang Okay mga- po. mga kwan. Salamat po. Smoker. Hindi yung malakas ang Maraming guardian. Ayan, puro guardian. Dami. Ano ba